Happy Valentine's 1, times 2, times 3. Happy Valentine's po sa ating lahat. Ang magsingirot, mga bubuyog, sabi nga ni Brother Pipito kanina. Ngayon pong gabi, sige po. Specific ngayong araw, February 14, pinagdiriwang po natin ang araw ng mga puso. Kapag sinabing Valentine's Day, hindi lang po ito para sa magsingirot. Tandaan po natin yan ha. Pwede rin po ito para sa ating pamilya. Yan. Palakpakan natin ang ating bawang pamilya. Ngayong gabi, sige, okay lang. Ngayong gabi po, mas inisip ko kasi sa akin po ay sentro po natin ang pagmamahalan ng ating pamilya. Diba? Sino po rito po ang sambong pamilya? Yan. Wala na papamama ko eh. Pero, nasa puso't isip ko pa rin sila. Kasi, dumaan sila sa alaala ko, talagang tao, gumawala po talaga. Ayun, nakalagay po rito, family is love. Yeah. Family is love. Ngayon po, dito po sa ating gawain, may alam naman po natin, may ginagawa po tayong misyon. At ang perfectong halimbawa ng isang pamilya ay ang, next day, yan, ang ating Holy Family. Yan, inakyat po natin sa every Monday. Malaking bagay po itong ginagawa natin para lalo pa ay mapagtibay, pag-ibigan ng pamilya at pananampalataya nila. Kaya nga po nang lagi natin pagpunta lang sa bahay ng mga dinadalawan natin, hindi pa pinupuntahan. Hindi na po ang time na inaakyatan, dinadalaw. Yan, lagi po natin sinisentro ang pag-ibig ng Diyos sa bawat pamilya. Amen? Yan, next po. Yan, ang Holy Family, ang banal na pamilya ay ang perpektong larawan ng pamilyang puspos ng pag-ibig at pagkakaisa sa tulong ng Diyos ang nasa langit. May perfect pamilya ba? Yan, sila lang. Kasi nakalagay ako dyan, perfectong pamilya. Sino kaangal? Teka lang. Sa atin po, sa pamilya po talaga, meron po darating dyan na meron tayo hindi pagkakaintindihan. Sa mga bawat kakapatid, siyam po kami. Nasaksihan kung paano sila magbatuhan habang kami ay kumakain. Bata pa po kami. Ngayon po kasi, kanya-kanya na po kami. May kanya-kanya pamilya na. Pero ganun pa rin, kahit kakalayo na, pamilya pa rin kami. Family is not kami, kahit nag-aaway sila. Yun. Kaya nga po lang sa atin, wala po sa atin po wala po tayong perfectong pamilya. Pero sinisikap po natin, maging isa po tayo, na lagi may komunikasyon sa bawat pamilya. Pagka hindi nagkakaunawaan, mag-usap po tayo. Kaya isa nga po sabi dito, sa tulong ng Diyos, lagi po natin isentro, kahit sa pamilya natin, isentro natin ang pag-ibig ng Diyos. Papakilala ko po sa inyo ang buong pamilya ng ating Holy Family. Yan. Unang-una, ayan. Alam niyo ba yan? Sino yan? God. Yan. Wala akong nilagay ng picture. Kasi mahirap maghanap ng picture ng Panginoon. Wala akong nakakita sa Panginoon. Tandaan po natin, pag nakita niyo ang Panginoon, nakakasilaw, nakakabulag, nakakamatay ang kanyang ningning. Hindi po natin kakayanin ang kanyang king divine, yung pagiging Diyos niya. Kaya po sa ating mga tao, may ginagamit ng mga propeta na simbolo, nagpapakita siya. Kay Moises, di po ba, nakatalikod daw ang Panginoon? Tapos noong yung umaapoy na puno, burning bush. Yan. Ang Panginoon po, ang unang-una sa pagbuo ng Holy Family. Bakit po? May tanong niyo po ba? Sige tayo, next po tayo. Paliwanag natin yan. Sa umpisa pa lang, ang Panginoon, kasama na niya ang salita. At ang salita po ay nagkatawang tao. Sino po ba yung nagkatawang tao na sinugo ng Diyos para sa atin, para iligtas ang ating mga kasalanan? Si Jesus. Yan. Hindi po mangyayari na magkakaroon tayo ng Holy Family kung hindi po yan kalulugdan ng ating Panginoon. Alam po natin, ang Panginoon, kaya
umpisa at ang wakas, ang Alpha at ang Omega. Siya po ang lumikha sa atin. Wala pong makakahigit kahit sino sa atin dahil siya po ang creator ng lahat po ng nakikita nyo. Dito pa lang po nakikita nyo, hindi nyo po nakikita ang buong mundo. Yan. Hindi lang po tayo nilikha ng Panginoon. Sabi sa Genesis, ilang araw po nilikha ang mundo. Kasama ang tao. 6. Pang-ilan yung tao? Pang-4? Sino po? Yan. May nahuli kasi. Yan. Sige. Yan. Nakasabi ko po, tagapaglikha ng sanlibutan. Ang pumili kay Maria upang magsilang kay Jesus. Ang Panginoon po, hindi lang po yan kumuha ng isang babae na magdadala ng kanyang anak. Kasi po, ang Birheng Maria ay kinalugdan ng Panginoon. Kailangan po, ang besin ng paglalagyan ng ating Panginoon, divine po ang dadalhin niya. Kailangan pure. Hindi makasalanan ang dadala sa kanya. Ngayon po, si Maria, kaya tinawag na Virgin Mary, kasi nga, kinalugdan siya ng Panginoon, nabuntis siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dahil sa banal na Espiritu, next po tayo. Papakilala ko na po yan. Yan! Nag-work kaya na. Sumunod na po dyan ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit po, siya po ang pinadala ng Panginoon para lukuban ang ating mahal na ina. Sige, direct po. Yan. Ang banal na Espiritu ay Diyos. Ang ikatlong persona sa Trinidad. Bilang Diyos, kanyang gampanin ng banal na Espiritu ang tungkulin bilang tagapamalaga at tagapagpayo na ipinangako din ni Jesus na gagawin niya para sa atin. Noon po, kung nababasa niyo po ang Biblia, ilang beses po ba kung binaba ang banal na Espiritu para sa atin? Pinakahuli po kasi pag-akyat ng Panginoon Jesucristo, iniwan na po rito sa atin. Hanggang ngayon, kasama po natin ang Holy Spirit. Di ba po? Naalala niyo po ba na binyagan ang Panginoong Jesus ni Juan Bautista bumukas ang kalangitan? Bumaba ang Holy Spirit sa Panginoon. Nakatandaan niyo rin po ba yung mga alagad na nagtago, na natatago sila kasi patay na si Jesus. Pero habang sila'y nag-uusap, may bumabalik sa kanila ang Holy Spirit at nakapagsalita sila na iba't ibang wika. Dito po sa atin, kung naniniwala po tayo sa banal na Espiritu, kasama po natin siya. Alam po natin na lagi po natin na nararamdaman ang Holy Spirit. Kaya nga po sa kanta natin kanina, di ba tinatawag natin ang banal na Espiritu? Yun. Next po tayo. Yan. Ito po ang sinabi ni Maria nung nilabaan siya ng Holy Spirit. Sinabi po ni Maria, at sabi ni Maria sa akin, paano mangyayari ito na ako'y hindi nakakakilala ng lalaki? At sumagot ang anghel. At sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo, yan po, Holy Spirit, at lilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipapanganak ay tatawagin anak ng Diyos. Hindi po ba? Hindi po basta-basta ibinigay ang banal Espiritu sa ordinaryong babae na. Kaya po sa ating mahal na ina, ay napaka-special po niya. Sabi nga, nakalimutan ko sino nagsabi, si Rob po ang unang-unang charismatic. Nagsabi, yes, Lord! O, di ba? Sabi niya, mangyari sa akin ang gusto ng Panginoon. Yan. Next po. Yan. Kasama po sa pamilya ay ang tatay, si Saint Joseph. Yan. Bilang isang ama, kagaya po ng mga tatay natin na nandito na makikisig. Yan. Yan. Yung mga tatay po natin, ganun din po ang si tapos yung story. Si Saint Joseph. Sige tayo next po. Yan. Si Saint Joseph, mahirap po ang kanyang pinagdaan, totoo lang. Kasi po, kung ako po sa akin lang po kung yung nobya ko po nabuntis na hindi ko naman, wala nangyayari sa akin kasi kasalanan po yun noon.
Ang kaparusahan po nun ay kamatayan, babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. Ngayon, sabi nga daw po na ginawa ni St. Joseph, ang gagawin daw po niya is tatakas na lang siya. Kasi nga, gusto niya lahat ng mapunta kay Maria. Pero, yan. Isang gabi. Yung ilang gabi, yan. Nagpakita sa anghel kay Jose sa panaginip at sinabihan siya na ang sanggol ni Maria ay ang anak ng Diyos. Sinabi ng anghel kay Jose, napakasalan si Maria at pangalanan ng Jesus ang sanggol na ito. Si Jesus ang magiging tagapagligtas ng mundo. Yan. Alam niyo po ba noon, sa propesiya na po na si Maria ay ang magdadala na tao magligtas para sa ating lahat. Ang Panginoong Diyos po, banal, na nagkatawang tao para mamuhay po kasama natin. Napakaswerte nila noon, nakasama nila ang Panginoong Jesus, pero walang naniniwala sa Kanya kasi nga, tao siya, ordinaryong tao yun na kagaya natin. Yan. Ngayon, itong si Joseph, nakita niyo naman po ang sakripisyo niya para sa kanyang pamilya, may kita po natin ang karakteristik ni Joseph. Yan. Yan. Faith. Hindi ko mabasa yan sa lang tingnan. Ako din. Yan. Nakalagay po dyan, faith. Joseph had a deep trust in God and believed even when he didn't understand. Hindi ko pa naintindihan. Joke lang. Yan. Di ba nga, naniwala siya sa Panginoon, naniwala siya sa anghel na nagsabi sa kanya na pakasalan mo si Maria. Kasi ang dinadala niya ay hindi ordinaryong bata. Yan ay ang anak ng Diyos. Mahirap unawain sa isang tao, sa isang normal na tao na gano'n. Si Joseph, normal na tao rin po yan. Nag-isip din po siya ng gano'ng bagay. Hindi lang po natin alam, pero nag-isip niya rin yun. Next, yan. Integrity. 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 Joseph had a strong moral principle and uncompromising. Ano yan, te? Adhere. Then, putol kasi. Yan. Magkaya nga po sinabi ko kanina, meron siya matinding, malakas na moral. Paano mga sabihin ko yun? Parang moral na paano ko yung paliwanag ko? Prinsipyo. Yung ang prinsipyo. Bilang isang lalaki, may kanya-kanya po may prinsipyo. Ako po ay prinsesa. May kanya-kanya po. Bawat lalaki na gumawa ng isang pamilya, meron po yung prinsipyo sa buhay. Diba? Bawat lalaki po talaga, may kanya-kanya po kami. Kanya-kanya po kami pagkalalaki. Mayroon po sabihin na kanya-kanyang prinsipyo. May kanya-kanya kasi kami gusto sa bawat pamilya namin. Kasi tatayo kami balang araw, bubuo kami ng pamilya. Gusto namin, pamilya namin masaya. Walang kakasakit kahit sino. Kahit sino naman po puprotektahan natin ang pamilya natin. Kagaya na ginawa ni Joseph noon. Alam niyo po ba na naglakbay sila para lang iligtas ang Panginoong Jesucristo? Dahil si Haring Herodes, gusto niyang ipapatay ang mga bata na isisilang na 2 years old pababa. Kasi nga po, natatakot siya na mawala, kunin ang pagiging hari niya, mapalitan siya. Kaya ginawa niya, inutos niya ng patayin yung mga bata 2 years old pababa. Kasi hindi niya alam kung kailan darating yun. Kaya ginawa ni Joseph na inilikas niya yung pamilya niya. Kagaya natin, mga lalaki tayo, gusto natin protektahan ang ating pamilya laban sa mga sasama dyan. Hindi natin alam kasi di ba, lagi nga tayo nagpapaalala sa mga anak at asawa natin na mag-iingat ka. Ngayong panahon ito, sinusundo pa natin sila para alam natin, protektado. Ay, kipagpatayo pa tayo eh. Para lang makita na protektado sila. Yan. Sige po. Yan. Dito na po. Compassion. Obedience. Ano ito? Worship. Leadership. Provider. Yan. Kagaya ng sinabi ko, provider. Isa rin po tayo sa nagpo-provide sa ating pamilya bilang lalaki. Kasama po sa pagkalalaki natin ang nag-provide. Kaya si Alvira siya nag-provide sa akin. Medyo ka. Protector. Then, humble. Courageous. Yan po mga katangian na yan. Nandirito rin po yan sa atin. Hindi lang po lalaki o babae. May single man po tayong tinatawag.
na gusto protektahan din ang kanyang pamilya. Amen? Next po. Yan. Papakilala ko na po sa inyo ang ating ina, si Virgin Mary. Ano po ba pagkakakilala niyo kay Inang Maria? Maganda siya. Muntik nang maging single. Sa picture eh. Yan. Si Inang Maria po, mahirap din po ang pinagdaanan niya. Alam niyo bakit? Kasi yung time na nagpakita sa kanya, ang anghel na nagbigay sa kanya ng mensahe mula sa Panginoon, hindi niya alam kung paano niya tinanggap. Kasi nalito siya nun eh. At sabi niya, paano mangyayari yun? Di ba? Kung ngayon na di pa nga sila ni St. Joseph, kahit sino naman po magugulumihanan. Malalim. Parang siyang confused. Malilito. Binababa mo na, malilito may coach ako eh. Malilito, bakit ako? Di ba? Ang tanong sa sarili niya, bakit ako? Saan lipi ba galing si Inang Maria? Di ba? Judah. Sa Judah. Yun po, yung angkan po ni Maria, yan po yung mahaba kasi yung salang lahi na hanggang kay Maria. Pero nasa propesiya na po na magdadala isang babae na sa tagapagligtas, tutubos ating kasalanan. Nasa ano po yun, di ba? Siya ang duduro sa ulo ng ahas. Pagdating sa pahayag po yun, hindi po ba? Noon sa Genesis, yung ahas, maliit pa. Pero sa dulo po lang po sa, sabi nga po sa seminar namin yung katekista, napakalaki ng paano na ginawa ng ating Maria. Yan, ang ating Inang Maria, napakalaki, napakabigat. Hindi po maintindihan ng ibang sekta yan kasi dinumutya nila bakit daw tayo sumasamba kay Inang Maria. Hindi po nila maintindihan kung gaano kahirap ang ginawa ng ating Panginoon at na ating mahal na ina para dalhin ang ating Panginoon Jesucristo. Anak ng Panginoon na yan. Pero, tandaan po natin, tinuring pa rin nila normal ang Panginoong Jesucristo. Hindi po nila binigyan ng special treatment kagaya ng ibang tao. Diba? Kasi nga sabi, nagkatawang tao. Ngayon si Jesus, alam niya sa sarili niya na siya ay Diyos. Pero, inilevel pa rin niya yung pagiging Diyos niya kasi bilang ang tao. Kasi siya nga po yung pinadala ng Panginoon para sa ating lahat. Yan, makikita natin ang characteristic ni Virgin Mary. Si Maria ay ina ng Panginoon, Jesus. Siya ang naglihi, nagpalaki kay Jesus, maaaring sinasabi ng iba na kakaroon ng bakit magkakaroon ng ina ang Diyos? Kung siya ay talagang Diyos. Ano po sila? Simple lang. Simple lang sapagkat ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao at si Maria ang kanyang ina. Si Maria ay Theotokos. Ang ibig sabihin po niyan ay ina ng Diyos. Papaliwanag po sa inyo Theotokos. Joke lang. Ayun na po yun. Ina ng Diyos. Pag sinabi po ina ng Diyos, siyempre, siya ang nagdala kay sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, hindi po normal lang na pinili siya ng Panginoon. Pagaya nga po sinabi ko kanina, kinalugdan sa lahat ng babae. Ilang po ba babae? Napakadami na po ng babae noon. Pero si Inang Maria po ang pinili ng Panginoon para magdala ng kanyang anak. Hindi lang po sino-sino yung nasa sinapupunan ng ng ating Inang Maria. Iyan po ay ang Diyos. Ang Diyos po, siya po, ngayon, ang nagligtas sa ating mga kasalanan. Biruin mo, nanay kayo, malalaman mo, sasabihin sa'yo, napakahirap na pagdadaanan mo. Makikita mo yung anak mo, kukutsain kung sino-sino. Babatuhin sa harapan mo. Hawak-hawak yung krus, napakabigat po nun. Tapos pagkadako, papatayin. Diba? Kahit sinong ina po nandirito, wala pong may gusto makita. Ganon, pastanganan ng kanyang anak. Kasi kasama po yung katawan din po niya at dugo. Yan, next po. Mary had a strong faith in God.
and believe in His promise. Yan, di ba sinabi ko nga po kanina? She trusted God even when her path was uncertain. She believed Gabriel announcement that she would give birth to Jesus, the Messiah. Di ba? Naniwala siya sa anghel na inalugdan siya ng Diyos. Sabi ko nga po siya, ang pinakaunang-unang charismatic na yes, Lord. Di ba? Tayo po mga charismatic talaga, yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Next. Sige po. Humility. Sige po. Yeah, humility. Ano po yung sabi? Mary recognized that all her good deeds were a result of God's presence in her life. Yan. Kababaang Kababaang loob loob. ni Mary. Lahat na nangyari po sa kanya, dahil naniwala siya na galing sa Panginoon niya. Na may purpose siya kung bakit siya ang pinili ng Panginoon. Diba? Kayo po ba mga nanay, pag kayo po ba sa sitwasyon ng ating Inang Maria, sabihin ko po sa inyo, magdadala po kayo ng anak ng Diyos, ano pong mararamdaman niyo? Nagugulumihanan. Gugulubihan. Sister Guy, nagkakapunta kung hindi niya po alam ang sabihin niya pagdating kay Angel Gabriel. Yan. Siyempre, magsisyak po kayo. Anak ng Diyos ang dadalhin. Diba? Masaya ba yun? Nakakatuwa ba yun para sa inyo? Yes! Kasi ikaw ang pinalugdan sa lahat ng babae. Ikaw ang pinili sa lahat ng pinagpilihan. Isa lang pala talaga yun. Wala pala pinagpilihan. Ikaw lang at ikaw. Sa iyo nakatakda ang mga nakasulat at sinabi ng mga propeta. Ikaw yun. Diba? At yun ang ating ina, Maria. Obedience. Mary was obedient to God and His law. She submitted herself to God and put her faith in His word. Naniwala siya sa salita ng Diyos. Sinabi sa kanya ng anghel. Kaya nag-oo siya, hindi siya nagdalawang isip. Lalo-lalo na, ginampanan niya ang pagiging ina ng ating Panginoong Jesucristo. Simula pagkabata, hanggang sa tanda, hanggang sa nakita niya na ipago sa krus. Next po. Yan. Baby Jesus. Siyempre po sa Holy Family na, mali po si Jesus na. Kaya baby Jesus po yung ginawa ko. Ano po ba karakteristik ng isang bata? Yan. Sige po, Te. Yan. Alam natin lahat na si Jesus ay anak ng Diyos. Alam din natin na siya ay ang Diyos. So, na nagkatawang tao at namatay upang tubusin ang ating mga kasalanan at nabuhay muli para bigyan tayo ng pag-asa mabuhay din ng walang hanggan. Napakasarap pakinggan ang pangako ng Diyos. Diba? Sumunod ka lang sa Panginoon, makinig ka lang, isabuhay mo lang yung utos niya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito po yung ginagawa natin ngayon sa ating gawain. Dito po tayo, inuhubog po natin ang bawat sarili natin para pagharap natin sa Panginoon. Sabihin mo lang sa Panginoon, yes Lord, ready na po akong tanggapin ang regalo po sa akin ng buhay na walang hanggan. Ngayon po, hindi po ganun kamadali lang tanggapin ang buhay na walang hanggan. Babase po tayo sa buhay po natin dito sa mundong ibabaw kung paano tayo nabuhay ng tama o nabuhay tayo sa pamilya. Kaya nga nandiyan ang Panginoon eh. Nagkamali man tayo ng ilang beses, unlimited na kanyang pagpapatawad. Diba? Unli yan, kahit saan tayo magpunta, kahit anong gawin natin, basta makilala natin ang Panginoon. Bumalik tayo sa Kanya. Kahit anong sama na nagawa natin, pagsisihan natin. Amen? Basta sundin lang po natin ang kanyang utos, pagpatuloy po natin kung ginagawa natin kabuluhan dito sa ating gawain. Balang araw naniniwala ako lahat po tayo makikita sa langit. Magaganda na yung kwarto namin doon. Magpupulit ang papasalamat. Imagine nyo, magpupulit ang papasalamat tayo sa Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Sumasayaw tayo lahat doon. Hindi lang po tayo dito. Lahat po tayo ang dami doon. Napakasaya. Amen? Kung na-imagine nyo lang po yan, bago kayo matulog, pagising sa umaga, napakasarap sa pakiramdam. Naumpisahan ang araw natin na magpasalamat sa Panginoon. Dahil sa bawat gising natin, nandiyan po yung pangako ng Panginoon.
na magkakaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po, tignan po natin. Next. Ay, yung laki. Yan. Mahabagin. Ito po yung mga karakteristik ng Panginoong Jesus. Kasi bata pa siya. Pero elaborate na po natin hanggang sa malaki na siya. Yan, mahabagin. Ang Panginoon po niya, ang Panginoon po talaga ay mahabagin. Sa ating pong gospel ngayon, ang ginawa po niya, nagpagaling po siya na may sakit. Nagbuhay ng patay, nagpaalis na mga demonyo. Yan. At sabi niya kanina, Epata. Ang ibig sabihin daw po ay mabuksan. Pag sinabi sa'yo ng Panginoon ngayon, ay ng Panginoon Jesus ngayon, Epata. Ibig sabihin, mabuksan. Ano po ba ang dapat natin buksan sa sarili natin? Ang ating puso at isipan. Tama po si Panginoon dito. Bilang isang manlilingkod ng ating Panginoon. Number 1 po sa atin ang pag-ibig at pagkakaisa sa ating sa gawain po natin. Papalaganan po natin ang utos ng Panginoon. Hindi lang po yan utos sa mga apostol. Hanggang ngayon po yan, sinasali na po yan papunta po sa atin. Sunod, madaling lapitan. Yan, di ba? Noon, sinabi, alam niyo yung kwento ng unang first miracle in Cana. May kasal po pinapinan si Panginoong Isus kasama ang kanyang ina si Maria. Sabi po ng inang Maria, wala na raw po alak. Kasi po noon, pag may celebration po, may kita mo raw na paano kasiyahan na may alak. Yung sabi na ni inang Maria, wala na alak. Kaya yan niya si Jesus, kung pwede ba siya gumawa ng himala. Ano sabi ni Jesus? Hindi pa ito ang tamang panahon. Pero dahil mahal niya ang kanyang ina, kaya sinabi ko sa inyo, mabait sa Panginoon Jesus, pinagalang lang ang kanyang mahal na ina, gumawa siya ng himala. Yung tubig na pinahanda ni Maria ay naging alak. At yung alak po na yun ay hindi basta-basta alak, napakasarap daw po ng alak. Mas masarap pa dun sa alak na sinerve. Kaya po, napaka isang matinding milagro ng tubig gagawin ng alak. Sunod, laging nananalangin. Alam niyo po, pinakamasakit na nanalangin ng Panginoong Jesus, yung nasa ano siya, Gethsemane, tama po ba? Alam niyo po, ayaw siya doon pupuntaan niyo. Nakikita niya yung mangyayari sa kanya. Ako na nanalangin siya. Ang sabi niya, Panginoon, alisin mo po sa akin ang saro ito. Pero, ang kalooban pa rin ang manahit. Kasi nga po, nakikita ng Panginoong Isus sa kanyang pagdaraanan. Nakikita niya kung gaano kahirap ang kanyang gagampanan. Mamamatay siya para sa mga tao, para sa mga tao na tinulungan niya, kinutsa siya. Aakuin niya lahat yan para kanino? Para po sa atin. Hanggang ngayon po, mga kapatid, dala-dala pa rin po natin yung ginawa ng Panginoong Isus. Tinubos po tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Next. Di makasarili. Kung ang Panginoon Diyos ay ang Panginoong Yesu Cristo ay makasarili lang, hindi siya magpapagaling. Diba? Noon po kasi pag may ganun ka di masakit talo, ganun ka kapangyarihan, pwede mo gamitin para tumaas ang rango mo. Diba? Pwede nang gawin lahat kasi nga makapangyarihan ng ating Panginoong Yesu Cristo, pero hindi. Mas pinili niya maging ordinaryong tao. Mas pinili niya maging humble sa lahat na nakakita sa kanya. Hindi siya naging magpapagmataas kahit kanina. Amen? Next po. Yan. Ang ating Panginoong Yesu Cristo ay mapagpatawad. Amen? Marami po siyang pinatawad kung mababasa po natin sa Biblia. Lalo-lalo na yung magandang isang malugan. Magdalena. Magdalena po, no?
Si Magdalena, kilala mo si Magdalena? Tinatawag na kasi nga, si Magdalena kilala ng maruming babae. Pero, ano ginawa ng Panginoon? Tinatawag siya. Kahit gano'n ang estado niya sa buhay. Kahit sa atin ang muli ito, kahit anong estado lang sa buhay, pinapatawag tayo ng Panginoon. Next. Yan. Masigasig, ang pagkumbaba, ang pagpasensya. Lahat po yung karakteristik ng ating Panginoon Jesucristo. Nakikita po natin sa Kanya, kwento ng buhay niya. Kung gaano siya kasigasig, magpalaganap, ang salita ng Diyos, kahit maraming umuusik sa Kanya, hindi lang iniwala. Amen? Ito lang po sa atin eh. Hirap na po tayo palalaganan yung Holy Family natin. Kasi diba, ayaw tumanggap. Di po natin alam pa bakit gano'n. Pero, thanks God pa rin kasi marami pa rin tayong aakyatan. At hindi ako nawawala ng pag-asa na bawat bahay doon i-aakyatan natin. Meron po specific na gusto akyatan. Share ko lang po. Kaibigan ng ate ko, na-diagnose din siya with CKD stage 5. Dinadialysis na po siya. Kasi sabi nga ng ate ko, pwede niya parehas kami na dahil ako stage 3, siya stage 5. Kailangan niya naman dumaan sa dialysis. Ngayon po, napakasakit po lang ang nangyari sa kanya. Malaman ko lang stage 5 ka na, ako stage 3 pa lang ako para bumuho ng mundo ko. Sumunod na po pa-check up niya kasi bibukod siya sa matres. Stage 4 cancer. Stage 3, stage 4 cancer na po siya. Yun ang po sunod na balita sa kanya. Nabindang na po siya parang gusto ko sabi ko sa ate ko, taga-sapa yan. Taga-property. Sabi ko, gusto ko akatay siya ng buong family. Na sabihin sa kanya na huwag ka mawala ng pag-asa. Na ang Diyos na dito para sa atin. Manahaling lang tayo sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos, tandaan po natin yan. Diba? Kung nananampalataya sa Panginoon, nananampalataya ito sa Panginoon, lahat mangyayari yan ayon sa ating nananampalataya. Next po. Yan. Dito lang po tayo papasok. Bilang isang charismatic, yan. Story of 1,000 lives. Tayo po, ilang year na po tayo ngayon? Celebrate na po natin yan. 43rd. Simula po na nag-umpisa tayo hanggang ngayon, ipapapatuloy po natin itong gawain na ito. Lalagpas na po tayo sa 1,000 buhay. Naniniwala po ba kayo noon? Amen! Bawat isa po sa inyo magiging parte ng kwentong ito. Itong kwento ng story of 1,000 lives. Faith, hope, and love. Ayan po kasama po sa atin yan. Sige tayo. Yan! Sa ating core values po bilang isang pamilya na nililingkod sa Panginoon, na pinapalaganap po natin ang mabuting balita ng Panginoon, na gusto po natin maligtas din po, hindi lang po tayo, hindi po lahat ng tao gusto natin makasama rito. Ito po ating core values, strong family ties. Kahit hindi po tayo magkakadugo, kahit hindi po tayo magkano-ano, tinuturin po natin ang bawat isa sa ating bilang sa pamilya. Kaya kasama ko kanina, family is kaya nga, inaakit natin ang Holy Family. Dahil hindi lang gusto natin, tayo lang nakakaramdam ng ganitong presensya ng Panginoon. Alam nyo, may inaakit ang kabilang umiiyak sila. Di ba? Yung mag-ina, talagang nananalangin sila. Pinapanalangin din po namin na sana sumama rin sila sa gawain natin. Sana yung Holy Family po natin, panalangin natin, dumami pa yan. Kasi alam niyo po mga brother and sister, pag dumami po yan, napakagandang regalo sa Panginoon yan. Wala na tayo sa mundo ito, pero napapatuloy po rin po natin yung sinimula natin. Galing po ako sa Holy Family sa totoo lang. 2009, nakitan ako. Hindi ako bahay namin. Mali. Makit sa bahay namin. Dinala sa bahay namin. Simula ng 2009, naging way para makasama mo rin sa istorya na to. Nadirito rin po ako sa pahina, nakasulat na rin po ako, kagaya po ninyo. Kasama na po tayo sa story of 1,000 life na lalo pa natin pagkayabungin. Maging proud po kayo kasi ang kwento po natin yung pisana natin. Yung pisana noon lang natayo ng grupo natin. Hanggang ngayon ipapapatuloy natin, hanggang wala na tayo, mapapatuloy natin. Yan. Love! Hindi po mawawala sa atin ang pagmamahalan.
kahit na medyo minsan meron tayo hindi pagkakaunawaan. Ang pagmamahala naman, madali lang po yan, lalo-lalo na kung gusto po natin na magkaroon na pag-uunawa sa mga brother and sister natin na nagkaroon tayo ng alitan. Isa rin po itong pagmamahal ko sa ginagawa natin na ang pagmamahal ng Diyos hindi lang po para sa atin. Kagaya nga, sinampol ko po itong Holy Family kasi ang pagmamahal po ng Panginoon, gusto natin i-spread yan sa lahat ng tao na kilala natin. Respect. Hindi po mawawala sa atin ang respeto. Kagaya nga po yung sinasabi namin sa inyo, nauna kami sa inyo pero ang respeto namin ay malaki pa rin po para sa inyo. Hindi po dahil nandito po sa harapan, kami na po magaling, hindi po yan. Sa gawain po natin, pinopokus po natin dito ang salita ng Diyos. Ang respeto po natin ay para sa atin lahat. Lalong-lalo sa gawain ito, sa Panginoong Jesucristo, sa Panginoong Diyos, sa Holy Spirit, gusto natin palagalan ang pagiging mabuting tao na may respeto sa bawat isa. Next, compassion. Meron po tayo. Compassion sa Tagalog. Pagmamalasakit. Pagmamalasakit. Malasakitan. Yun. Paano po magandang noon, di ba, sabi, Malasakit. noong panahon daw natin, tila Pilipino, meron tayong tinatawag yung nilipat yung bahay. Bayanihan. Ngayon kasi hindi na magagawa kasi nakabaon na yun. Noon daw kasi, tayo mga Pilipino, nagbabayanihan daw po tayo. Pag yung kapitbahay ng chismosa, gusto ito kaalisin. Gusto natin nililipat yung bahay. Tayo po ay tulong-tulong. Masaya pa po yan habang ginagawa. Wala pong bayan daw po doon. Parang banding na po ng mga magkakaibigan, magkakapitbahay. Kagaya po natin dito, di po tayo namimili ng tao na sasamahan natin. Di po tayo namimili kung maganda ka, mayaman ka, sa inyo na kami. Di ba? Kaya nga po tayo sa grupo natin, ito sa ating simbahan, sa parokya natin, meron po tayo respeto sa bawat isa. Kahit sino po welcome, tandaan po natin kahit sino po pumasok dito sa ating sumama, welcome po yan. Marami na po dumating sa amin na kasama, na nawala na po, na nag-iba na yung, sa itong, iba na yung paniniwala nila, pero welcome pa rin sila. Yung mga brother and sister na kami na nahihiya na umatin dito, pero welcome pa rin sila. Hindi lang kasi lang na welcome sila palagi. Pinanda po akong video. Sana po magustuhan niyo. Ito po yung ginagawa natin. Nakikita niyo po yung mga gandang mukha niyo. Nakikita niyo yung paghihirap natin na napakasaya sa tuwing ginagampanan natin yung gawain natin ito. Amen? Ito po ang kwento ng ating journey of 1,000 life. Pero hindi po yun. Holy Family po natin ito. Nakikita po natin dito gaano kasaya. Yan. Hallelujah.
mahal po ng Panginoong Diyos sa ating lahat. Hindi yan po tayo pababayaan. Ngayon din yung mga bahay na akita natin. Kaya wag po sana tayo mawawala ng pag-asa. Nadadami pa po tayo sa kalalang ng Panginoong Diyos na pupuspusin tayo ng banal na Espiritu. Lalong palakasin pa tayo sa bawat araw-araw na gagawin natin. Lahat ng pagpupuri, magpapasalamat ay sa Panginoong Diyos lamang. Amen? God is good!